Hello everyone, my name is Saidin Ilawawan and this is my partner. I am Abdulnas Ejalaidi. So nandito tayo ngayon sa bahay ni Lola para malaman natin kung ano nga ba yung nangyari noong 1974 sa Kalingalang Kalawang, Pitugo. So ating panayam si Lola ngayon at tatanungin ng ating partner kung ano nga ba yung nangyari noong time na yun. So Pwede po bang ikwento mo sa amin kung ano talaga ang totoong nangyari sa operation in Kalingalang Kalawang? Opo. Yung panahon na yun, na 1974, mayroon operation doon sa Hulo. Pagkatapos, naggera na doon sa Hulo, na umatake din ang mga ibang sundalo, siguro sa ibang grupo, pupunta doon sa Kalingalan Kalawang sa Pitugo. Siguro para hindi mapuruhan ang taon ng Hulo, na ang iba nagpunta doon sa Kalingalang Kalawang sa Pitugo. Ang mga tauhan doon sa Pitugo, alam nila rin yan, nalulusob doon. Kaya nagdepensa lang sila ng lugar nila. Ang mga pamilya nila, hinatid nila doon sa isla para masafety doon. Na ang ginawa nila, nagdepensa na lang sila na malaking bakbakan. Araw-gabi. Ngayon, sa pagkuan, ang mga sundalo, sila. Ang iba, mag-withdraw sila, tapos mayroon naman papalit. Na ang ginawa din ng mga defensive area sa mga Moro fighter, ganon din sila. Ang iba, pinahinto nila, pinarest nila, pagkatapos iba naman ang nagdepensa doon sa pagbakbakan. palitan sila. Oo, palitan. Mayroon ganon. Kasi ang iba na mag-rest, magkain, pagkatapos iba naman ang magdepensa doon. Otherwise, kung hindi nila depensahan ganon, ma-penetrate doon sa heart ng Pitugo. Kaya ganon sila. Parang Ayaw nila ipasakop yung lugar nila. Ayaw nila mapuntahan talaga, ma-penetrate doon. Tapos, isang araw, isang gabi, nag-withdraw din ang mga sundalo. Nag-withdraw ang sundalo sa malapit na gabi. Tapos, ang ginawa ng mga Moro fighters, na pumunta na sila doon sa area ng mga mga pamilya nila. Doon na sila nagpahinga. Doon na sila nagluto ng pagkain. Tapos, bumalik naman sila. Pumalit naman ang iba. Para mayroon para malakas. Hindi puro na lang pagod. Ganun ang nangyari. Tapos, sa laki ng bakbakan, mayroon din napatay doon sa area na yun. 4 ang napatay. Ang nasugatan, mga 10. Ang sundalo, marami rin. Kaya sila nag-withdraw, dala nila na ang casualties nila. Ganon yun. Kaya nakahinto ng ng bakbakan. So gaano kadami yung mga Moro fighters natin nung sa kasagsagan na yun? Alam mo na, pag commanders ganyan, marami sila. Kasi ang commander doon nakatira, marami siyang mga trainees. Oo. Mga sobra 1,000. Ang kaya nakadepensa talaga sa lumusob doon. Oo, sa nag-operate doon. Ngayon, kaya yun nahinto kasi nag-withdraw din ang kasi mayroon din casualties nila. Siguro dinala nila para pagamulan. Yun ang nakahinto ng Pwede mo po bang i-explain sa amin kung anong meron dito sa map na ginawa mo? Ito ang mapa ng Hulo, Town of Hulo. Ito ang inatake ng mga tawag na Bangsamoro. Mga Indanan, mga Parang, mga Maimbong. Mayroon pa dito mga Tuyang.
Yan. Ito yan. At marami pang ibang mga lugar-lugar dyan na umatake dito. Tapos, na ang mga sundalo dito nagdepensa. Na para siguro hindi ayong dito, hindi maka-reinforce dito, na inatake nila doon. Na dito ang munisipyo ng Siit. Na dito ang mga ng sundalo. Na ang sasakyan nila hanggang doon lang, hindi makapenetrate doon kay bundok yun. Hindi na makaakyat doon. Natapos na sila, bailan na, nag-atake doon. Na doon na sila nagbakbakan. Pati na itong mga mga Moro fighters, ito nagdepensa lang ng lugar nila. Ang mga pamilya nila, hinatid nila na doon sa isla. O para hindi makasamok ang mga pamilya, mga anak, kanyan. Na doon na lang sila nagbakbakan. Na nagpatay-patayan na sila. Mayroon din na namatay sa sa Moro, mayroon din napatay sa mga sundalo. Siguro marami ang napatay sa kanila kaya nila winidraw na. At pagkasapit ng gabi, nag-uwi na sila para siguro magpahinga din. O natapos ang mga Moro, nagpahinga na din. Mayroon din dito dito sa Pitugo, mayroon din sila parang kusina doon pagpanan nila. Pero nagpahinga talaga sila, nagpunta na sila sa isla. Doon na sila. Nag-retreat muna sila para Oo, makapahinga pero sila. nag-retreat sila. Iniwanan ang iba. Kunti lang ang Nag-retreat. nag-rest doon. Tapos pumalit naman ang iba para hindi ma-penetrate doon pa mayroon defensive area. Para in case of may magpasok, Oo. madepensahan nila yung Oo. lugar. Mayroon din iniwanan dito sa lugar na para hindi mapasok doon sa loob. Marami yan mga forces diyan nakaharang. Hindi makapasok doon sa loob. Na yun ang ginawa nila. Kaya hindi rin nalusog doon. Kaya nahirapan yung mga sundalo. Oo. Nakapasok yan ang sundalo doon yung ceasefire na. Pero yung kasagsagan ng gera wala. Kasi nagaano sila. Naglalabanan. Hindi talaga papasukin doon. Oo. Kaya yan namatayan sila, 4 ang namatay. Hindi talaga yan sila magpayag magkapasok doon. Na marami rin sila na mga casualties naka-withdraw dito. Withdraw dito, ito ang munisipyo ng and then balik naman dito sa Hato Bolo. May namatay ba na sundalo sa mga sa Moro fighters? Mayroon din, 4 ang namatay sa Moro. O 4 ang namatay. Pero ang casualty, ang mga nasugatan lang mga 10 na ganun sa panahon na yon. Siguro kung mayroon namatay, hindi na sa paglabanan. Ayan. Yan. Kailan po natapos ang gera doon? At ano po ang ginawa niyo ng panahon niyo? Ang hindi pa natapos. Pero, kumbaga, nagpahinga lang kasi wala pa ceasefire. Nagpahinga lang ang mga sundalo. Siguro, naghatid ng mga casualties nila. At tapos, pag-withdraw nila, ang mga dito, mga families doon na iwan, na nagpahinga rin. Tsaka luwang-luwang na ang nila, ang paghinga nila dahil sa wala na sundalo. Ang sa kanila magdepensa lang. Kung wala na sundalo, wala na gera. Natapos dito sila sa dito sila sa sa isla, dito nagpapahinga, dito na rin ginagamutan ng mga casualties nila ng mga Bangsamoro dito sa isla. May Doon natitira sila. din na mga sundalo dito para magdepensa. Pero mayroon din na titira dito mga freedom fighters. So, nagdedepensa din kahit nagalis na sila, doon pa rin nagadepensa. Ang iba papalit-palit sila. Ang iba magpunta doon magpahinga, papalit naman ang iba. Tapos ang iba balik doon, papalit naman ang iba. Ganon ang ginawa nila.
Tapos ang mga pamilya, kung paano sila makakuha ng pagkain nila, sawa ng mga sawa ng mga kuwan. Mayroon din dito na nagaano sa kanila, nagahingi ng tulong. Galing dito yung kuwan nila, yung mayroon na babae kumbaga iisip kung paano mabuhay ang mga taga doon. Maghingi din ng tulong dito sa bata. Oo. Magpadala din ng sulat dito sa mga kalugar-lugar Kalapit na lugar. Oo. Tapos na mapadalhan na sila ng mga Relief goods. isda, bigas, Mga gamot. doon, mga gamot, doon na sila. Doon na yung kabuhayan nila. Ang iba, hindi na makatiis yung dito sa Hulo at saka sa mga iba't ibang lugar dito. Nagpasya na rin, nagpunta sa Malaysia para wala ng gulo, para makakuan na, Ceasefire na. para peaceful na ang Pamumuhay nila. kuan nilang buhay nila, pamumuhay. Yan ang nangyari. Kaya ang tao, naguluhan talaga that time. Doon po natapos yung gera. Nawala pa, maskin hanggang ngayon, wala pa. Ah, Wala pa rin yan. Mayroong Parang- ceasefire. Makakuan ang ceasefire na mahinto na ang gera. Pero wala pa rin. Kasi ang gusto nila mangyari sa mga Moro fighters, gusto nila yung kalayaan. Freedom. Ang gusto nila yung ang inisip nilang yung lugar nila hindi makuha, yung relihiyon nila hindi magalaw, yung pagkatao nila hindi matapakan. Yun. Wala. Anong ramdam nyo ngayon na nakasurvive kayo sa gera? At anong mabibigay mo na aral sa mga kabataan ngayon? Ang mabibigay ko aral sa mga kabataan, kailangan kung nabigyan na kayo ng pagkakataon mag-aral talaga kayo. Kasi kung mangyari man ang gera, wala na kayong magawa sa pag-aaral. Kasi kung may gulo, wala na yun. Hindi na yan magawa ang pag-aral. Kaya kung ngayon, habang may panahon pa mag-aral talaga mabuti. Para sa future niyo. Huwag sayangin yung oras na yun. Huwag sayangin ang oras. Na gano'n ang mabigay ko aral sa inyo. Pakiramdam ngayon, maluwang-luwang na kasi sa mga ceasefire, nakapagtrabaho ng tao, nakapagnegosyo na, nakapag-aral na, Nakapamuhay na ng nakapag-work na sa maayos na ang Pamuhay pamumuhay. na. Na yun ang kuan. Kaya kayo mga kabataan, kung mayroon panahon, walang gera, mag-aral mabuti. Okay. So, thank you sa aral na binigay mo sa amin at marami kami natutunan dun sa kwento nyo about the military operation in Kalanggalang, Kalawang, and Pitugo. So, Maraming thank you po. salamat po. Okay, walang naman. Tawaan kayo ng Diyos na sana walang mangyari katulad noon. Natuloy-tuloy na ang kaligayahan. Sana mabigyan natin, makamtan natin ang kalayaan na miniti natin. Inshallah. Okay.